Headline sa ang balita ngayon, wala tayong magagawa. Yan, sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo, muling umani ng reaksyon ng pahayag ni Pangulong Marcos Jr. na limitado ang kakayahan ng pamahalaan na kontrolin ang presyo ng langis. Ayon pa kay Pangulong Marcos, yung langis, wala tayong magagawa dyan. Pero at least yung supply, tinitiyak natin na magkakaroon. Yan, naghanap tayo ng alternative source ng langis. Ayan, kasi masyado tayong dependent dito po sa Middle East. Okay. Totoo po ba na wala tayong magagawa? Kita nyo naman. May magagawa ba tayo dyan sa gera na yan? Wala po tayong magagawa. Yan po yung mga bagay na masasabi po natin na hindi po natin kontrolado. Wala tayong kakontrol-kontrol dyan. 'Di ba? Pag naggera po yung mga taga Middle East, pag nakialam po si Donald Trump dyan sa Middle East, talagang wala po tayong kontrol. Ang problema bilang presidente, 'di ba? Yung ginagawa mo consistently, diyan kami control, Mr. President. Ibig sabihin, bilang presidente, hindi ka lang dapat nagre-react saan magaganap ng mga krisis. Kasi, paano kung pandemya yung dumating sa atin? Di po ba? Dito natin nakikita yung kawalan ng paghanda. Hindi lang po kawalan ng paghanda, kawalan ng direksyon ng ating gobyerno. Kasi, naranasan na natin yan, yung panapanahon, alam na po natin yan. Hindi po, imposible po na ikaw ay presidente, hindi mo alam na panapanahon, nagkakagulo dyan sa Middle East. Alam naman natin na very lively yung gera dyan may gera sa Ukraine, yung Israel, nakalaban niya yung mga Hezbollah dyan sa Israel, o mga Palestine, tapos pinaniniwalaan na yung laban ng Israel against sa mga puwersa dyan sa kanilang bansa ay matagal na pong pinaniniwalaan na yan po ay proxy war lang ng Iran at ng Israel. So alam na po yan no? Sangkatutak po, napakalaki po ng intelligence nyo. Kami ngang nanonood lang, kami ngang mga vlogger, alam na po natin yan Hindi naman po natatapos yung si Netanyahu sa kabobomba dyan sa bahagi na yan ng Israel. Di ba? Hindi po, alam po natin na tuloy-tuloy po yung gera dyan. Meron din pong gera sa Ukraine na anytime pwedeng sumiklab din. O mas lumala pa rin. Tuloy-tuloy po yan no? Hindi po natin pwedeng sabihin na wala lang pong maisuot. Hindi po natin pwedeng sabihin na wala tayong magagawa. Tamang hindi nyo kayang pigilan yung gera, pero dapat may nagagawa tayo. Ang paghahanda po kasi, hindi po yan sa panahon na ng may sakuna. Ang paghahanda po, yung nauna pa, wala pang sakuna, handa ka na. Kaya tayo, sa panahon ni Tatay Digong, siguro nakukulitan na kayo, no? Laging Tatay Digong sa panahon ni Tatay Digong. Bakit? Ano ba si Tatay Digong talaga? Talagang kabilib-bilib pa? Opo! Kabilib-bilib po. Kasi ang dinanas po ni Tatay Digong, sunod-sunod na pinakamalalaking bagyo. Alam niyo po ba na yung 10 pinaka-destructive, 10 pinakamalalakas na bagyo naganap sa panahon, all time sa buong panahon ng kasaysayan ng bagyo sa Pilipinas, 3 sa top 10 na pinakamalalakas na bagyo naganap sa panahon ni Tatay Digong with minimum damage dahil sa paghanda. Alam niyo po ba yun? Wala pa po na mga super typhoon na naranasan tayo ngayong panahon ni BBM. Just imagine, pag nagkaroon po ng mga super typhoon kasi lalakas, alam niyo po ba yung Ondoy?
Mas malalakas po yung bagyo na panahon ni Tatay Digong. Alam niyo po kung bakit? Kung bakit po hindi siya kasing sikat ng Undoy? Kasi nakapaghanda po yung gobyerno. Lahat po ng crisis, lalo na to yung Middle East, dapat handa po tayo dyan. Kasi hindi naman pong bagong alitan yan eh. Panahon po ni Tatay Digong, binomba na po ng Amerika yung Iran na yan. O eto lang pala recently. Binomba po ng Amerika yan, di ba? Para mapigilan yung tapos ilang araw lang na gumanti yung Iran. So hindi pa po tapos. Ano po yung paghahanda natin? Wala. Pati yung sinasabi niya ngayon, eto yung sinasabi niya na magaling sa talkies kasi believe ka talaga. Si Tatay Digong ay si BBM talaga, napakahusay sa talkies. Vlogger nga eh. Alam niya yung mga sasabihin niya eh. Di ba? Una sinasabi niya, normalan lahat. Nakausap ko na ng mga for 60 days o 2 buwan, hindi sila magtataas ng presyo. Di ba? Normalan lahat. Magaling talaga pag pakikinggan mo lang si BBM, akala mo ipinaghehele ang Pilipinas eh. Akala mo hindi tayo apektado ng lahat eh. Akala mo napakaganda ng Pilipinas. Akala mo yung Pilipinas isa na sa pinakamayamang bansa sa buong mundo. Alam nyo kung gaano kagaling to magsalita? Akalain nyo negative. Yung gobyernong ito, negative po ang rating. Si BBM mismo, negative ang rating. Siya lang po ang tanging negative ang rating na nakakapagmalaki. Na tumataas daw yung rating niya. Negative ka eh. Paano tataas? Kasi dati mas mababang negative eh. Ngayon tumataas na. Negative pa rin pero tumataas. Pag yung gobyerno po, pag yung mga tao po sa gobyerno, kaya pong ipagmalaki yung negative rating, talagang pasadsad po tayo. Kumbaga tambak ka na, para mas madali nyo maunawaan yung negative rating, tinambakan ka sa basketball. Tambak ka ng 20. Pero pinagmalaki mo pa. Talo ka, tambak ka ng 20. Pinagmalaki mo pa. Yung matalo ka nga ng 1 point eh. Mahihiya ka na eh. Hindi mo na ipagmamalaki, talo kami. Ganda ng laban. Pero yung natalo ka, tapos tambak ka ng 20, tuwan-tuwa ka pa, uy, galing natin. Bakit ka magaling? Kasi nung nakaraan, tambak tayo ng 30 eh. Ngayon, 20 na lang. Tambak ka pa rin, pinagmalaki pa. Ito po ang gobyerno ng natin ngayon. Negative na, pinagmamalaki pa, nagpapasalamat pa eh. Dahil daw yan sa magandang ginawa ng Pangulo. Kaya siya tumataas yung rating. Anak ng pupa, negative rating na. Kaya pang ipagmalaki. Okay, ano po yung mga sinasabi natin? Wala tayong magagawa. Tama, kung ngayon ka lang aaksyon. Pero kung napaghandaan mo to, lahat ng sinasabi nyo, pwedeng ginawa nyo sana. Halimbawa, yung sinasabi nyo, dapat pala may buffer tayo may imbak tayong langis. Yung lahat ng panukala ninyo, dapat daw meron tayong maraming imbak na langis para kung ano man ang mangyari sa Middle East. Alam na natin na merong panahon na kung ano man ang mangyari sa Middle East. Alam na po natin yan na anytime may sisiklab dyan sa Middle East. Dapat ginawa nyo yung mga pinapangarap nyo ngayon. Ito pinakamalapit. Naghanap tayo ng alternative sources ng langis. Kasi panay projection yung sinasabi nyo. Mag-ano tayo ng mga windmill, mga solar energy, mga clean energy. Ang katotohanan po, kahit po yung mauunlad na bansa, yan po mga clean energy, dyan tayo asa ng kuryente. Wala naman po tayong planta eh.
Kung noon pa nagsimula ka na magpatayo nung nagsimula ka, pinatayo mo na yung nuclear power plant. O di meron na tayong murang kuryente ngayon. Wala ka namang ginawa eh. Panay aral-aral. Pupunta sa Bataan Nuclear Power Plants. Pinag-aaralan natin to. Panay kayo, tokis. Aral-aral. Pupunta dun sa Bataan. Projection na pinag-aaralan na natin to. Puta, 4 na taon na kayo. Ano na nangyari nga pala? Unang taon nyo palang pag-aaralan na yun, di ba? Nagpunta pa kayo sa Bataan. Ano na nangyari doon sa pag-aaral nyo? Alam niyo mga pag-aaral na yan? Pag sinabi lang pag-aaralan natin to, may pondo po na nilalaan dyan sa pag-aaral na yan. Wala naman tayo nahihita. Panay pag-aaral. Pag-aaralan, imo-monitor, same. Babantayan, imo-monitor, binabantayan natin ang presyo. Katulad nito, naghanap tayo ng alternative sources ng langis. O ding napatunayan natin ngayon na hindi po kaya yung mga pampaganda lang po yan mga salita. Clean energy. Lahat po ng bansang mayayaman, may mga nuclear power plant pa yung mga yan. Kailangan pa rin nila ng langis para sa energy. Katarantaduan po yan na tokis lang po yan pag gamitin natin ng solar, gamitin natin ng wind. Okay po yan, walang problema. Pero hindi po nyo kayang sustain ng solar energy lahat, buong Pilipinas. Ano po ngayon ang ginagawa? Naghanap tayo ng alternative sources ng langis. Bukod po sa Middle East. Ngayon mo lang naisip yan. That will come in handy sana, no? Maluwag sana tayo kung sinundan mo lang. Pasensya na ulit kayo. Kung ang referral ko na naman si Tatay Digong. Kasi nagawa na to ni Tatay Digong. 2 bansa ngayon ang may langis na nakakapagbenta. Yung una, hindi tayo pwedeng bumili sa Russia. Panahon ni nung sumiklab po yung Ukraine-Russian war. Malaki pong porsyento ng langis ng mundo galing po sa may Russia. Bakit hindi tayo pwedeng bumili nung panahon ni Tatay Digong sa Russia? Samantalang magkaibigan si Putin tsaka si Tatay Digong. Correct. Kasi nag-impose ang US na wag niyong bilhin yung oil ng Russia. Ang tawag po niyan, yan po yung tinatawag nilang US embargo, economic embargo, o yung yan po yung parusa nila sa Russia sa paglusob sa Ukraine. Hindi tayo pwede kasi kaalyado natin ng US eh. Taliwas sa mga sinasabi ng mga hinayupak na to, nakaaway natin yung US nung panahon ni Tatay Digong. Hindi po totoo yan. Friends to all, enemies to none nga tayo. Kaya maganda po yung polisiya na yun. Kaibigan ng lahat. Walang kaaway. Di ba? Ngayon, lahat ng mga pronouncement, talagang anti-China yung mga natin eh. Pag kaibigan mo ba China, automatic kaaway mo US? Magkaibigan din po si Donald Trump tsaka si Tatay Digong nung panahon na yun. So hindi po pwede tayong bumili, di ba, ng langis sa Russia noon. Kaya mahal yung nabibili rin natin langis nung sumiklab yung US ay yung Ukraine-Russian war. Ngayon, sumiklab naman tong Iran. Pwede nang pinayagan ng US na magbenta yung Russia. Kasi kakapusin na eh. Kung kaibigan sana natin yung Russia ngayon, mahihiritan natin si Putin. Putin, baka naman bentahan mo naman kami ng murang langis. China lang ang pinapayagan na tumawid sa Strait of Hormuz ng Iran. China lang.
Kaibigan natin yung China nung panahon ni Tatay Digong. Talagang kailangan si Xi Jinping, ginagamit niya si Duterte para sabihin na, ito dating kaalyado to ng US. Ang China, propaganda lang din naman yan eh. 'Di ba? Gamit na gamit tayo na number 1 ally ito na US. Kita nyo naman, nakikipagkaibigan kami sa Pilipinas. Kaibigan namin si Duterte. Ginagamit nila tayo, nagagamit natin yung yaman ng China nung panahon ni Tatay Digong. Sangkatutak ang mga proyekto natin na hindi na tinuloy dahil alam nyo naman, ang gagaling sa Tokis. Sana na nakakabili tayo ng mga mura-murang langis. Kung kaibigan natin yung China, yung mga nag-uudyok po, naaawayin natin ng China. Ano po payo nyo ngayon? Ano po payo nyo para makakuha tayo ng mga supply ng langis? Ano po payo ninyo? Carpio, Tariela, Gibo Chodoro, Laila de Lima, Risa Ontiveros, ano na payo ninyo? Ano payo ninyo ngayon? Na alternative na pagkukunan natin mula bukod sa Middle East. Yung mga mahilig mag-udyok na mang-away tayo ng mga bansa na kalasan natin yung napakagandang pananaw ni Tatay Digong na friends to all, enemies to none. Ano na pananaw nyo ngayon? Ano na payo nyo kay BBM ngayon? Payuhan nyo naman. Paano tayo makakakuha ng langis? O isa pa, bukod sa China at Russia, na pwede tayo. Kaya yung India, tignan nyo India. Salo lahat ng India. Nakasalo lahat. Kaibigan nila lahat eh. Kaibigan nila US, kaibigan nila Russia. Ngayon, nung unang bahagi, dahil bawal bumili sa Russia, bigyan ko lang kayo ng historical background. Dahil bawal bilhin yung langis ng Russia, ang nakinabang India. India, bumili ng bumili. Nire-refine nila, crude oil, bibili, re-refine nila. Yung ngayon, ang nagbebenta ng langis, nagbebenta ngayon ng langis sa mundo, India. Pero nung sinabihan na rin yung India na huwag kang bumili dahil tataasan ko tariff mo, magaling si Donald Trump eh. Di napilitan din yung sumunod yung India sa US kasi may panlaban sila, tariff eh. Ngayon, malaya na naman makakabili. Bili na naman yung India. Tayo, alain mo, walang katotoran, kumampi tayo kay Zelensky. Hindi naman tayo makakapagbatala ng mga sundalo. Trip-trip lang, kampihan natin si Zelensky. Puta, kinampihan nyo si Zelensky, paano tayo makakabili ngayon sa Russia ng murang langis nila? Di ba? Yun yung sinasabi ko, wala tayong magagawa para matigil yung gera na yan. Pero may nagawa sana tayo, yung diplomatic relationship. Yan po yung kahulugan yan, Mr. President. Hindi po yan yung namimili lang kayo na, ito lang ang mga kaibigan namin. Dapat ngayon po kinakailangan yan. Ngayon po dapat na tayo nag-aani ng ating mga diplomatic relationship dito sa mga bansang China at Russia. Sa panahon ng pangangailangan, dyan mo po kailangan sila. Isa pa, hindi naman tayo nakikipagrelasyon sa mga kapitbahay natin.